Nako, eto na po mga kabayan na sumabog sa galeta kay Tulfo. Aba, Senator Robin Padilla sumabog na sa galeta dito po sa mga Bendalo. Ayan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kabayan. Pasadahan po muna natin itong mga video ni Senator Raffy Tulfo mga kabayan na kung saan talagang grabe hindi lang po law ang nabend pati proseso gusto rin nilang i-bend. Eto mga kabayan, pasok Oh, you're very weak. Ba't ka naging chief of police? Bakit ako naging weak? Yun naman ang tama No, sir. You know why? Because if I were in your situation, I could have said to the guy, hey, halika rito bata, mali yung ginawa mo. Tayo dapat ang nagsaset ng magandang example dito dahil tayo ang takbuhan ng mga taong inaapi. Madali lang sabihin yan, pero meron tayong proseso. No, sir. If you want to, look at me. Subukan mo ako. Tingnan natin, makukuha ko tong bata. Ikaw hindi mo kayang kunin. Chief of police ka ako, hindi. Civilian ako, pero kaya Ayun, you kunin. can do it. I'm very sorry, Yabang. sir. You don't deserve to be called the chief of police. For me, I'm so sorry, Colonel. Meron po tayong proseso. I know the Nasiplayan process, yung sir. tao. But, sir, you can... Pwede ko bang i-drug yung tao ko para i-personal nilang buhay yan? Grabe no mga kabayan. Eto mga karibin natin bilang isang journalist for example mga journalist dyan nakikinig. Dapat po ba ganyan talaga ang approach ng isang journalist? No? Kasi tinatawag nila yung mga sarili nila na journalist daw sila, di ba? So ganito ba ang lahat ng journalist mga kabalahura, mga kabayan kung magtanong, kung mag-interview ng resource person nila, di ba? Kakaiba po ang Tulfo, sobrang yabang sobrang yabang talaga. Grabe. Ito patuloy po nating pakinggan kasi hindi lang po batas ang gusto nilang i-bend, pati proseso. Yan. Sir naman, I know personal Wala point, pang file na kaso pero sir, he committed a crime. There was a Yes, crime committed. patunayan niya. Then sir, Meron tayong proseso, Mr. Tulfo. a crime was committed. Ayan mayroon tayong proseso. Tapos dito ginigit ni Raffy Tulfo na crime has been committed. Putak. Ay, sorry. Paano yung flood control? Hindi po ba krimen ang magnakaw? Hindi ka nagsalita, hindi mo dinuro-duro. Hindi mo dinuro-duro yung mga inayupak na magnanakaw sa ating gobyerno, Tulfo. Magaling ka lang sa mga ganyan. Di ba? Pero pagdating sa mga kapwa nyo magnanakaw, o sabihin na lang natin, for example, di ba? Tikom ang bibig ninyo, pero pagdating dito sa ating kapulisan, ay grabe. Kung inyong pagsalitaan nyo, parang walang pinag-aralan ito, di ba? Committed, then you are responsible to your man. Proven. Wala pang may file na kaso. Sir, it doesn't matter. Sir, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasamahan ko sa RTIA, may Ito ginawang... siguro. may Pero ginawang kami, kalokohan. naka-observe kami ng proseso. Well, sir, cut the proseso. That's the reason some people come to me because I deliver result. Assumption mo yan. Assumption mo yan. May proseso tayo. May patas tayo. Sinusunod. Assumption. I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunayan. Ikaw, anong napatunayan mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? Ay, grabe. Hindi naman po siguro magiging kernel yan kung walang napatunayan pa. Yabang talaga. No? So mga kabayan, this is only kaya ko po ito pinapakita kasi para maging eye-opener po ito sa ating lahat. No? Lalo na po yung mga fanatiko ni Tulfo. No? Na eto pong ginagawa nila. At eto naman yung ginagawa nila ngayon. Kung dati galit na galit sila sa mga kriminal, sa mga magnanakaw, sa mga umaabuso sa batas, di ba? Ngayon sila na po mga kababayan ang nang-aabuso sa batas. Correct me if I'm wrong. Pero yun po ang nakikita ng taong bayan, di ba? Kung yung kernel nga, ganyan, no? Pero eto si Senator Robin Padilla, binalahura rin ito. Papakinggan natin ito mga kababayan. Senator Robin Hood Padilla, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Tapos na. Puputulin ko na po ang inyong mga sungay, buntot at pangil. Paulit-ulit po. Para wag natin magkahiyaan. Huwag niyo na pong gawin yan. Dahil I will expose you. Papahiyain ko po kayo kahit saan korte tayo makarating. Babanggain ko kayo kahit na sino pang padrino nyo. I don't care.
So yan grabe po puputulan ng sungay, babanggain kahit sino pa ang padrino. Ano pang sabi niya? Ipapahiya. Grabe po yung mga words na ginagamit nito, no? Mayroon niya pong nag-post no na isang guro, mga kababayan, no? Kasi yung mga learners daw nila, yung mga student nila, tinuturuan nila ng magandang asal, di ba? Magandang mayroong respeto sa kapwa-tao. Then yet, ito pong mga tinaguriang may mga pinag-aralan ko, no? Masakit man tanggapin pero sila po ang nakikita ng mga bata at maaaring sila po ay iniidolo ng ating mga kabataan, mga kababayan. Di ba? So, baka gusto nyong ituro na rin sa, di ba? Baka gusto nyong ituro na rin yung asal tulpo, sa ating mga eskwelahan. Di ba? Wag naman sana, mga kababayan. Baka pag nangyari po na asal tulpo na ang lahat ng kabataan, rambulan na to. Di ba? Rambulan na to, mga kababayan. Nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? What I'm trying to point out dito, mga kababayan, kasi sobra rin Parang, di ba, nung sinabihan po ni Senator Dante Marcoleta sa Risa Hontiveros na wala kang background sa mahirap yung walang background sa law, di ba? Bigla silang nagpulasan, nag-react sila. No, nag-react po sila lahat. Pero dito sa mga pinagsasabi ni Rafi Tulfo na, di ba, mayroon pa siyang puputulan ng sungay, ipapahiya, tapos si Bendalo, si Erwin Tulfo, di ba, kwekwelyuhan, yung si SP Alan, di ba? Ang gusto ko lang ipakita po dito sa inyo, mga kababayan, kung gaano po kawalang hiya at kawalang respeto ang mga Tulfo pagdating po sa kanilang kapwa. Pero pagdating po sa mga magnanakaw, halos halikan ang mga paa nito. Ano ba tawag dyan? Himurin ang mga puwit, mga kababayan. Di ba? Ganun talaga kayo. Ganun. Kaya matauhan na po tayong lahat, mga kababayan. Okay? Isasali ko na pati sarili ko para matauhan rin kayo. Di ba? Now, next time, please, walang kwenta ang kanilang walang kwenta ang mga Tulfo, sa totoo lang. No? Maganda lang sila sa salita, pero wala naman sa gawa. Alright? At ito nga, mga kababayan, pasadahan din po natin to. Ito pong si Senator Wing Gatchalian, yung mga loyalista, nagbunyi dahil dito, Pero papakita natin na ito pong nangyayaring ito ay hindi po ito plinano po nila. Ito, sabi po dito, Gatchalian ibinida ang pagpirma, mga kababayan, okay, ng sweldo ng mga empleyado sa Senado. Sabi po dito, ngayong araw nilagdaan na natin ang payroll checks sa Land Bank of the Philippines at inaprubahan ang paglabas ng sweldo at benepisyo ng ating mga kawani sa Senado. Kinikilala tayo ng mga financial institution bilang authorized signatory para sa financial transaction ng Senado. So ayan, mga kababayan, kinilala po siya. Ni-research ko po kung sino ba talaga ang pwedeng mag-signature dyan, maging signatory sa payroll na yan. At sinasabi nga, mga kababayan, that it is the Senate President only, no? With the authorization or recognition. Ayan na nga, sinasabi niya dito, authorized and ino-authorize na daw siya ng financial institution, which is the Land Bank, mga kababayan. Ito po kung paano ko nasabing planado talaga ito. Kasi ganung nakaraang araw, hindi pa po pumipirma itong si Gatchalian. Ito po ang naging ng palasyo. Naging stand, di ba? Sabi po dito, liderato ni Gatchalian lang kinikilala ng palasyo. So ibig sabihin, mga kababayan, ang pagpirma ni Gatchalian dyan, may kinalaman po ang palasyo. Bakit? Kasi nga po, yung Land Bank of the Philippines, no, mga kababayan, ay hindi na po yan sakop ng legislative branch. Saan po siya pasok? Nandito na po siya, mga kababayan. Hawak po siya ng
ano ba, ng Bangko Sentral, then Department of Finance, di ba? Department of Finance, then President Bongbong Marcos Jr. No? So bukong-buko sila dito mga kaubayan. So hindi po ibig sabihin na pumirma si Gatchalian na ang pumipirma dyan, siya na talaga ang kinikilala ng mga Pilipino na Senate President. Siya lang po ang pumipirma dyan kasi siya po ang kinilala ng Senate President ng Malacanang. Which under naman po yung Land Bank of the Philippines. Under po ng Department of Finance mga kaubayan. Diba nakikita nyo na po mga kababayan? So talagang lahat ng resources ginagamit po nila just to prove to us na si Gatchalian talaga ang Senate President. Wherein kabaligtaran po sa paniniwala ng taong bayan at sa paniniwala ng Supreme Court. Kasi sabi nga ibinasura nga ng Supreme Court, di ba? Ayaw tanggapin ng Supreme Court yung petition na si Gatchalian mag-recognize na, no, i-validate na si Gatchalian ang nanalo o si Gatchalian na ang Senate President. Binasura ng Supreme Court mga kaubayan. So grabe, ano na to parang salpukan na ito ng tatlong branches ng gobyerno natin. The executive, the legislative, and the judiciary mga kaubayan. Salpukan na po ito. Pero dahil nga, sabi nga po ni Senator Alan Cayetano, hawak nila ang kapangyarihan, pero hawak naman natin ang katotohanan. Palakpakan po natin yan mga kaubayan. At eto, panoorin na po natin yung video at bigyan po natin ng reaksyon. Eto, pasok. Na post 1 hour ago. Sa aking mga kapwa senador, tama na ang pagkawatak-watak, trabaho na lang tayo. Humingi ng paumanhin si Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga kapwa senador dahil sa mga naging pahayag niya ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at ilang individual palabas ng session hall sa gitna ng tensyon sa Senado nitong mga nakaraang araw. Aminado si Tulfo na hindi nararapat ang naturang asal para sa isang senador. Merese gaba. Kahit pa aniyay bunga ito ng matinding emosyon at hangaring hindi maantala ang trabaho ng Senado. Ito ang kanyang payag. Humihingi na ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan. Patawarin niyo ba? Dahil sa mga nagdaang hidwaan, natapos ang sesyon ng hindi umuusad ang mahalagang batas. Anong batas nga? Huwag nyo kaming lukuhin. Batas-batas kayo dyan. Ang gusto ninyo is maagaw ang leadership sa Senado. That's all. Plain and simple. Hindi yung batas-batas. Nung June 3, may batas ba kayong pinag-usapan? Wala. Butuhan lang, reorganization. After that, wala na. Batas. Sa inyong mga batas kuno. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado na ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo nito. Dati namang talo ang mga Pilipino. Noong panahon pa, leadership ni Soto at Lacson, ayaw patawag ang mga Brave 18 Marines, talo na ang mga Pilipino. Ano bang sinasabi niyong talo ang Pilipino? Dati nang talo. O ngayon na naagaw ng Cayetano Black ang leadership, yun na, panalo na sana. Kaya lang, nagkaroon na naman ng problema. Ang 13, naging 12 na lang. Ano ba yan? Humihingi daw ng sige, tignan natin ang... Well, in fairness, it takes courage to admit your mistake. And for that, saluduhan ko siya sa kanyang courage na humingi ng But, it does not mean na yung depende rin sa mga senador kung makikipagtulungan. Kasi nasaktan na, birahin mo yan, kwilyuhan mo ang kapwa mo senador. Kaya, believe ako kay Senator Robin Padilla, yung kanyang hamon. Sige, unahin mo ako, sir, please. Kasi si Senator Alan Peter Cayetano, hindi yan sanay sa bardagulan sa kanto. Ako, subukan mo, unahin mo. I don't know kung kilala mo ba ako. Unahin mo ako. Tapos sabi niya, kung matapang ka, hinayupak ko. Tapos biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon, humihingi na ng paumanhin. Wow naman!
So, mayroon ba nakikitang solusyon para ma-resolve ito? As of now, wala akong nakikita. Kasi, pinipilit ng grupo ni na Gatchalian Soto Tulfo na sila ang legit. Kinilala na sila ng Malacanang, kinilala na ng House of Representatives. Kaya sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, may kamay ang Malacanang. Imposibleng walang kinalaman ang Malacanang dito. Kasi nga, yung kinakatakutan is Blue Ribbon hearing. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kababayan, at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan, at pa-subscribe na rin po. Maraming salamat po.